Hello! It's been quite a while. Wow, English. Ang last upload ko is 5 months ago, October, and sa totoo lang, sa loob ng 5 months na yon, super dami na nangyari sa life ko. And hindi ako nakakapag-update. So, ang main purpose talaga ng pag-YouTube ko is for my core memory, may babalikan akong mga memories kapag tumanda na ako, pag tumanda na kami, family, ganyan. And I really enjoyed na mag-edit ng vlog, pag nanonood ulit ako ng vlogs, masaya ako na nakapunta pala kami doon, nakakain pala kami sa gantong lugar, and we're growing, ganyan. So, yun na nga, life update. So, October ang last upload ko, and then, nung October din na yon is nag-start akong mag-search ng mga hospital because I'm planning na mag-LASIK surgery. And bakit? Kasi super taas talaga ng grado ko. Bata pa lang ako, inborn na siya na mataas yung grado ko. Nag-start na agad ako grade 1, as in toddler pa lang ako, nag-start na ako magsuot ng makapal na salamin. Nag-start na rin ako sa grado na 300, ganun kataas. And then progressive siya, so pataas siya ng pataas hanggang sa maging highest honors na ako B sa taas ng grado ko. And syempre, nag-work na tayo, medyo naka-LL na. So yun talaga yung pangarap ko. One of my dream is makapag surgery ng eyes para hindi ko na kailangan magsuot ng salamin. Kasi yun talaga yung biggest insecurity ko, yung dadaan lang ako or sasakay ako sa jeep, magko-commute, titingin lahat ng salamin ko kasi super kapal niya talaga. And grateful ako kasi na-invento na rin yung um, ano yun, yung super thin. Kasi kung walang super thin, siguro ganito nakakapal yung grado ko. Ayan, so, October, nag-search ako ng mga hospitals na nagla-LASIK surgery. Ang first ko pinuntahan is Shinagawa. And hindi ako qualified for LASIK. Ang binigay nila sa akin na option is ICL. Yung papalitan yung lens talaga ng mata ko. Ganyan. Pero it costs 130,000 per eye. So, times 2, 260,000. Na-shock ako, pero hindi naman super nakakagulat dahil Shinagawa yon, commercialized na siya, ganyan. And then, the next one is kay Dr. Laksamana, sa Pampanga naman siya. Robinson Star Malls. At yung name, ganyan. Okay naman yung clinic, ganyan, kaso super crowded and hindi siya by reservation. Kailangan mo pumunta ng maaga dahil first come, first serve. And super dami talagang tao. Like, lahat ata ng tao doon nagtakbuhan sa center niya pagkabukas ng mall. As in, ang dami. Pero good thing naman na asikaso din naman agad ako. Pero ang in-offer naman, hindi rin ako qualified for LASIK. Ang in-offer niya naman sa akin is CLE. Yung loob or yung likod naman ng mata ko yung isi-surgery, ganyan. And it costs around, magkano nga, 170,000 170,000 per eye or 180 per eye. So, parang nasa 300,000 na rin yun. Ganon. Mga ganon siya. Wala pa yung mga ano doon. Wala pa yung mga gamot. So, parang at that time, ng second opinion na, parang nanlulula na ako na wala talagang pag-asa. Kasi ang bigat nun for me na maglabas ng ganon kalaki pera, 300,000, ganyan. Before ka pala nila sabihan kung ano yung fit na surgery sa'yo, is mag-eye screening ka muna. So, nag-eye screening ako and all. And advice ko sa inyo is mag-join kayo sa mga groups, mga LASIK surgery groups, kasi doon nila sinasabi lahat na experience nila. Be careful lang kasi yung iba doon is sponsored, kaya parang ang ganda-ganda ng review. Pero marami din naman na real review talaga siya. Ganyan. So, doon ako naghanap ng mga hospital, mga option na hospital. So, una nga yung Shinagawa and then yung kay Dr. Laksamana sa Pampanga.
So, ang isip-isip ko nun, dahil worth 300,000 pala yung magagastos ko, dahil super taas na nga ng grado na mata ko, hindi na siya kakayanin ng mga laser surgery. Sabi ko, yun na lang nag-a-accept ng credit card para pwede ko siyang i-installment, ganyan. At saka hindi mabigat for me. Kasi ang bigat talaga, sis, ang laki nun for eye surgery. Plus, hindi rin naman siya, sorry, may tinga ko. Hindi rin naman siya, hindi siya, ang tawag dun? Hindi siya covered ng health card kasi considered siya as, sorry, naglalag yung utak ko, hindi kasi ako nag-points ng mga sasabihin ko. Considered siya as enhancement. Ayun. Considered siya as enhancement. So, adi yan, nag-search ako. Ang nakita ko naman na next, sabi ko, last na to. Third option ko is the medical city. Nag-message ako sa kanila, nagpa-reserve ako, ganyan. And yung screening, actually sa kanila lang yung natandaan kong, ay hindi. Ang screening sa Shinagawa is 3K, pero may promo sila at that time na pumunta ako, so half lang yung binayaran ko. Ang pinakamahal yung kay Dr. Laksamana, naka 8K plus ata ako sa screening doon. And then yung the Medical City, 5K flat. Yun yung screening nila. And isang araw lang yun, tapos na. So, doon naman, maganda sa The Medical City is the hospital na siya. So, lahat ng doctors na kailangan is nandun na. Unlike sa Shinagawa na wala yung retina specialist, so kailangan ko pa pumunta ng gantong araw ulit, bumalik-balik, ganyan. Eh, malayo ang BGC sa amin. Pero sa The Medical City, andun na din yung retina eye specialist, lahat ng specialist nandun na. So, isang araw lang talaga siya ginawa. So, after na screening sa akin, ang last na gagawin is yung sa retina specialist para makita if kaya ng eyes ko yung laser. And before talaga ako pumasok doon sa room, nag-pray talaga ako na, Lord, I pray na ito na po talaga yung last na pupuntahan ko na ma-afford ko, not because of my own strength or own money, but because of your provision for me. Ganyan. Ito na talaga yung last. And then yun na, pagka-check ng sa retina eye specialist, tinanong ko yung nurse na, nag-a-accept po ba kayo ng credit card? Sabi niya is, oo. Pero, yun lang mga 50K pataas. Yung sa akin naman daw is hindi lalagpas ng 50K. Talaga, hindi lalagpas ng 50K. Talagang nagulantang ako that time. Tapos, yun nga, ang sinabi sa akin is PRK surgery. Sabi ko nga sa inyo, mag-search na kayo na mag-search before kayo pumunta doon para hindi na jargon yung mga words sa inyo and mas smooth na yung discussion nyo with the doctor kapag may mga tanong kayo. So, yung PRK surgery, yun yung in-advised sa akin ng doctor. Worth 49 something siya at that time. Kasama na dun yung both eyes na yan, by the way. Both eyes. Actually, sinabi ko yun kay Raiden sa asawa ko. Sabi ko, 49K daw. Sabi niya, bumalik ka, itanong mo kung both eyes na yun. So, bumalik ako, both eyes na po. Opo, both eyes na po. Sobrang saya ko talaga at that time. Ayan, sorry mahaba yung storya. Kasi sabi ko nga sa inyo, this is a major life update. Yan. So, after nun, mga 1 week, nagpa-schedule na rin agad ako ng first surgery. Kasama na dun yung first set ng gamot. Tsaka yung mga goggles, ganyan, lahat kasama na dun. And then, super saya. Hindi rin siya accredited ng PhilHealth ha, kasi sabi ko nga, considered yung mga laser surgery sa eyes as enhancement. Yan. And yung akin, ang kaibahan ng PRK sa LASIK, yung PRK is matagal yung downtime niya, as in, yung progression ng eyes, medyo matagal din. Ako, after 3 days ko pa talaga as in nagdilat ng super yung mata ko. And then, after 1 month and 2 months and 3 months, doon pa lang nagka-progress yung vision ko. Hindi na daw nila kaya ma-achieve yung 20/20 vision before ako i-surgery, yun yung sabi sa akin. Pero after ng surgery, na-achieve ko yung 20/25 vision and I'm super happy for that. Sa akin, okay na yun. Yun lang ma-experience ko na walang salamin. Super, super saya ko na. Yun.
Grateful din ako sa doctor ko, kay Dr. Agdepa. Very highly reko ko siya kasi super bait. As in, takot ako sa mga surgeries kasi mababa yung pain tolerance ko. Pero pagdating doon, super relax and chill lang ako. Kala ko maiiyak ako, pero hindi. Super kalmado ko talaga. And your surgery, like mga 16 minutes lang. Tapos na, as in wala kang mararamdaman. Ayun, so yun yung pagkaibahan. Yung downtime ng PRK surgery matagal. It will took 1 week. And then yung progress ng vision mo, it will take 3 months. And then yung sa LASIK naman, mas pricey siya, pero wala siyang downtime. As in, overnight pagising mo, pwede ka nang gumala agad. Okay ka na. Yun. Pero all in all, masaya, kahit sa PRK, actually nung una nagdududa ako sa PRK kasi hindi ko pa nga makita yung yung progress ng vision ko after 1 month. Pero I just really trust the process. Katulad dun ng sabi na ni Dr. Agdepa sa akin, pati na rin dun sa group, just trust the process and magpo-progress din naman yung vision. And yun, finally, ito, kaya ko na nangulang salamin. Yay! Okay. Fast forward naman tayo to January 2025. January 2025 naman, December to January actually, very busy yung month na yon for business owners like me kasi yun talaga yung mga holiday season, maraming orders, ganyan. Pero itong January 2025, meron akong mga symptoms na naramdaman na talagang nagpakaba sa akin. So una is super moody ko, grabe yung hormones ko. Kasi grabe yung pagka-moody ko, grabe yung pagka-mainitin ng ulo ko. Lagi akong parang depressed, naiiyak na lang ako out of nowhere, ganyan. And then second symptoms ko is nag-breakout ako ng malala, as in nag-flare up yung face ko, wala na mapaglagyan yung pimples, sobrang dami niya. Ang lala talaga, as in. Tapos, the next symptom na naramdaman ko naman is super bloated yung chan ko, super bloated yung face ko, as in bloated ako kahit wala akong kain. Pagising sa umaga, di ba, gutom tayo. So, flat yung tummy natin. Pero sa akin, pagising ko sa umaga, super laki na agad ng tummy ko. Yun. So, ang nasa isip ko is PCOS, pero in denial pa ako at that time kasi regular yung cycle ko, as in monthly ako nagkakaroon. Pero sa akin, better to be safe than sorry, kaya nagpa-check up na agad talaga ako. Nagpa-check up ako sa derma kasi nga lumala yung acne ko, and sabi niya gusto niya makita yung ultrasound ko. Pero before pa ako magpa-check sa derma, nakaschedule na talaga ako sa OB ko. Sadyang wala lang talagang available slots, ganyan, or yung time na available ako, close naman sila, ganon. So, nauna yung derma. So, pagka-check ko sa OB, medyo prepared na ako na PCOS. After niya ako i-check, yes, may PCOS ako, pero meron nakitang bukol sa right ovary ko. And at that time, akala ko small bukol lang na kaya pang gamutin, ganyan, ng medicine. Pero sinabi niya na agad sa akin na hindi na siya kayang gamutin at kailangan ko na agad operahan. Yung marinig ko lang yung word na operahan talaga, umiyak na agad ako sa harap ng doktor kasi parang halo-halo na yun, naiiyak na naman ako kasi grabe talaga yung pinagdaanan ko. Never would I thought, ganyan, na ma-hospital ako. And iyon, naihalo-halo na yun, paano ko sasabihin sa asawa ko, paano ko sasabihin sa parents ko, ganyan. Yun talaga yung nasa isip ko. Yung ganon, super takot niya kasi talaga ako sa ospital, surgery, tapos biglang kailangan kong magkaroon ng major operation, ganyan. So, super laki niya, as in 13 cm. Other people have ovarian cysts pero it's around 5 to 6 cm. But mine is 13 cm and wala ako nararamdaman. I'm asymptomatic. As in, wala talaga ako nafe-feel, hindi ako nagkakadysmenorrhea pag nagkakaroon. So, girls, please, check with your OB if feeling mo bigla ka na lang nagka-breakout, ganyan, and hindi mo intindahan or lagi kang bloated. It's not always gut health, ganyan. Hindi lang siya dahil sa kinakain mo. Sometimes, nasa reproductive system na rin natin yung mali. And prone talaga tayo kasi active yung mga hormones natin at around this age. Yan. So, yun na nga. Sinabing operahan na. Talagang umiyak ako. Umiyak muna ako kasi syempre,
Ninanamnam ko yung bawat sinasabi ng doktor and nakakaiyak talaga pag nalaman mo na gano'n, na kailangan mo na gano'n na siya kalala, na kailangan ng operahan. So, following days, nagpa-second opinion pa ako. Same lang yung sinabi. Nagpa-third opinion ako sa Manila din kasi yung ate ko sabi niya parang sobrang laki naman, parang hindi totoo. So, hindi talaga sila makapaniwala. So, nagpa-third opinion pa ako sa Manila. Pero same na same pa rin yung sinabi. Kaya after nun, kinonta ko na ulit yung first doctor na nag-check sa akin. And then, binigyan niya ako ng listahan ng lab test na kailangan kong isubmit before ako operahan. And dun sa lab test na yon, meron dun yung sa blood. I-check yung blood mo if talagang clear na hindi siya cancerous. And good thing, normal lahat lumabas ng blood test ko. So, cleared na ako for operation. So, ayun, na-operahan ako January 27, 2025. And it's a successful operation. Yung opera ko is same with CS kasi super laki talaga niya. Same with CS yung pagkaka-opera sa akin. And grateful talaga ako sa doctor ko, sa OB ko, kasi super bait niya talaga. Ang ganda ng pagkakatahi niya, and parang mommy ko na siya na lagi niya ako kinakamusta. Super saya ko, ganyan. And now, ini-aim ko na talaga na mag-healthy living kasi tinanong ko naman kung ano yung cause ng pagkakaroon ng cyst. Ang sabi nila is wala talagang cause yun. May mga times din na mga bata pwede rin nagkaroon. Pero for me, may factor pa rin yung healthy lifestyle and yung pagkain. So ngayon, nag-stop na talaga ako in eating processed food. Nag-stop na ako sa fast food, and as much as possible, processed sugar. Yan, nag-stop na ako sa mga yun kasi yun talaga yung medyo nakakagulo ng hormones natin and masama din talaga for us. And yun lang, that's my major life update. So, nakadalawang opera ako sa loob ng 5 months. Wow! Actually, ngayon ko na-realize gaano ako ka-strong. Ngayon, ang dami kong gustong i-try kasi na-realize ko talaga how short life is. And you have to cherish every moment with our loved ones. And ayun, sana magtuloy-tuloy na ang aking pag-vlog this year. Marami ako mga ganaps, especially this May. Marami lang na-book and I'm so happy because I'm so back at it again. To see you on our next one. Bye!